Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nagkausap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang itinalaga niyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman sa Scheveningen Prison sa the Netherlands. Sabi ni Kaufman, umaasa siyang maabsuelto si Duterte sa kinakaharap na crimes against humanity sa International Criminal Court. Posibleng nang ipa-freeze ng ICC ang assets ng dating Pangulo kapag gumugulong na ang paglilitis. Pero ayon sa dating niyang Chief Presidential Legal Counsel, walang legal na basihan yan. Mula mismo sa The Hague sa the Netherlands, balitang hatid ni Mariz Umali. Nabisita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scheveningen Prison nang itinalaga niyang abogado sa ICC na si British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman. 2 oras daw sila nag-usap. Ayon kay Kaufman, umaasa siyang maaakwit sa kinaharap na reklamo ang dating Pangulo. You're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted indeed, even at the earliest stage possible. Magfa-file daw sila ng mga petisyon bago ang confirmation of charges hearing sa September 23. There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment in time. What was any message that the first message that the president gave to you? That he's in good spirits and looking forward to conducting his defense. How often are you able to visit the former president? I'm available to visit the former president as long as I'm here, and as long as I'm allowed to do so. I have promised him that I will come every day that I'm in The Hague. Bilang senior counsel na may karanasan sa ICC, siya raw ang tutulong sa pagbuo ng defense team. Aabutin daw ito ng humigit kumulang 1 linggo. Nasa ICC kung kukumpirmahin si Kaufman bilang abogado. Nakausap na rin daw niya si Vice President Sara Duterte. Bibisita rin dapat kay Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea bago mag-alas 9 ng umaga sa the Netherlands. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas doon, habang nasa reception counter ng detention facility ay sumama ang pakiramdam ni Medialdea, kaya nagpatawag ng medic. Nagpatawag din ng ambulansya na siyang nagdala kay Medialdea sa ospital. Kasama raw ni Medialdea sa ospital ang isang malapit niyang kaanak. Ang sino mang hinahatulang guilty ng ICC ang siyang responsableng magbayad sa mga biktima. At habang gumugulong pa lang ang kaso ng isang suspect, may hakbang nang i-freeze ang mga asset o ari-arian niya. Base sa website ng ICC, ang Office of the Prosecutor ang kakalap ng financial information ng isang suspect sa simula ng pagdinig. Kapag nailabas ang warrant of arrest o summons to appear, maaari ring maglabas ng request para sa identification, tracing at freezing ng mga ari-arian ng suspect. Ang registry naman o yung gumagawa ng non-judicial functions ng ICC ang responsable para mahanap at ma-recover ang asset ng nililitis. At hihingin ang tulong ng mga estado at intergovernmental organizations para mabawi ang mga yan. Ayon sa isa sa mga Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC, may komplikasyon kung hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan hihilingin ang pag-freeze ng asset ng akusado. These assets, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Pero kung may political will umano ang gobyerno, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze kung hihingin ng ICC. Sabi ng palasyo, Kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basehan para sa freeze order at wala ring i-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Sa huling SALE na inilabas sa publiko noong 2017, may net worth na mahigit 28 million pesos ang dating Pangulo. Hindi na isinapubliko ang mga huling SALE niya. Ayon sa ICC, minsan ay hindi sumasapat ang nabawing asset ng akusado dahil sa lawak ng naganap na krimen. Pero may trust fund daw ang korte na maaaring gamitin para sa iba't ibang anyo ng suporta para sa mga biktima.
Mula sa The Hague, the Netherlands, Marines Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posibleng tumestigo ang dalawang aminadong dating miyembro ng Davao Death Squad sakaling umabot sa trial ang Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila si Edgar Matubato at dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Si Matubato na self-confessed hitman, ikinuwento sa Senate hearing noong 2016 ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys na kalaunay tinawag ng Davao Death Squad na binuo umano ni Duterte noong mayor siya ng Davao. Si Las Cañas naman ang team leader umano ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot na unang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matubato noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte. Sabi ni Las Cañas, binigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Dati nang sinabi ni Duterte na nagsisinungaling si Matubato na hindi raw niya personal na kilala. Si Las Cañas naman tinawag niya noong naggagawa ng kwento at anyay si Raulo. Pero sa kanyang pagdalo sa Senate hearing noong Oktubre, may sinabi ang dating Pangulo. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC si Las Cañas. Si Matubato naman, inulat din ng The New York Times na ng ibang bansa na nitong Enero gamit ang ibang pangalan sa tulong ng isang pribadong organisasyon. Sa pagkakaalam ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, nasa kustodiya na rin ngayon si Matubato ng ICC. Patuloy na nararanasan ang malamig na panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa nagbalik na amihan. Ngayong Miyerkules, naitala ang pinakamababang temperatura na 15 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, 15.4 degrees Celsius sa Baguio City, habang 22.6 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ay sa Pag-asa, apektado pa rin ng hanging amihan ang buong Luzon, habang easterlies naman sa Visayas at Mindanao. Ang easterlies ay nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 42 degrees Celsius na heat index sa Coron at Puerto Princesa sa Palawan at maging sa Zamboanga City. Extreme caution level na 37 degrees Celsius naman na heat index ang aasahan sa Pasay, habang 36 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang bata sa Lawag City ang natrap sa sinasakyan niyang kotse. Chris, kamusta na ang lagay ng bata? Connie, nasa maayos ng kalagayan ng batang babaeng 2 taong gulang. Gamit ang bato, binasag ng mga pulis ang salamin sa likod na pinto ng kotse. Kwento ng guardian ng bata sa pulisya, iniwan niyang saglit ang bata sa loob ng kotse nang nakabukas ang aircon. Pagbalik niya, nakalak na ang kotse. Doon na siya humingi ng tulong sa mga pulis. Posibleng pinaglaruan doon ng bata ang mga nakitang pindutan ng sasakyan. Nasagip ang bata matapos ang halos 1 oras. Hulikam naman ang pagsalpok ng isang truck sa isa pang truck sa Asingan, Pangasinan. Kita ang mabilis sa takbo ng truck na yan sa kalsada na sakop ng Barangay Dupak. Nang makarating sa intersection, doon na biglang bumangga ang isa pang truck. Sa lakas ng impact, bumaligtad ang nabanggang truck at nabasag naman ang harapang bahagi ng isa pa. Agad isinugod sa ospital ang 2 driver at isang pahinante. Ayon sa pulisya, nag-usap na ang magkabilang panig. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Gaya ni Alice Go, posibleng sa tawi-tawi rin daw ang dinaanan palabas ng Pilipinas ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque.
Paliwanag ng Bureau of Immigration sa Senate hearing kahapon, September 2 raw huling namataan sa Tawi-Tawi si Roque. September 4 naman daw nang dumating siya sa United Arab Emirates base raw sa kumpirmasyon ng Philippine Embassy roon. Noong nakarang linggo na lang ulit nakita sa publiko si Roque sa The Hague, the Netherlands para magpakita ng suporta sa naaresto si dating Pangulong Duterte. Plano ni Roque na mag-apply ng asylum sa The Netherlands. Sabi naman ng Malacanang, application pa lang ang meron si Roque. Kabilang daw sa dapat niyang mapatunayan ng political persecution o panggigipit sa kanya rito sa Pilipinas para bigyan siya ng asylum. Bagay na paano raw mangyayari kung maraming ebidensya laban kay Roque. Department of Justice na ang kakatawan sa gobyerno kaugnay sa inihahing habeas corpus petitions ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maibalik siya sa Pilipinas. Kasunod niya ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General na tumayong kinatawan ng pamahalaan sa petisyon. Kinumpirma rin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na naghain na sila ng komento sa mga petisyon. Pero tumanggi siyang idetalye yon. Bago nito sinabi ng OSG sa isinumiti nilang manifestation of recusal na hindi sila magiging epektibong kinatawan dahil sa kanilang posisyon na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang International Criminal Court. Gumagana rin naman daw ang justice system sa bansa. Sinagot ng Malacanang ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General bilang kinatawan ng gobyerno sa inihahing habeas corpus petitions ng magkakapatid na Duterte. Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa naman napag-uusapan kung papalitan si Solicitor General Minardo Guevara dahil dito. Para kay Guevara, si Pangulong Bongbong Marcos na ang bahala dito. Hindi lang naman daw abogado ng gobyerno ang OSG, kundi tagapagtanggol din ang mga karapatan ng mamamayan. Marami pa raw ibang kasong hinahawakan ng OSG para sa gobyerno. Titigil lamang daw siya sa kanyang trabaho sakaling sabihan siya ng Pangulo. In very good spirits, ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang lagay ng kanyang ama na nasa ospital pa rin sa loob ng detention center. At live mula naman sa The Hague sa The Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Connie, alas 4:19 na ng madaling araw ngayon dito sa The Hague, The Netherlands. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nabisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na nakakulong ngayon sa Scheveningen Prison. At sabi nga ni Vice President Sara Duterte, pinauuwi na raw siya ng kanyang ama para matupad yung kanyang mga tungkulin dito sa bansa. No? Pero aniya, inaayos pa raw niya ang defense team na bubuo nga para katawanin ang at depensahan ang kanyang ama sa kanyang reklamong kinakaharap niya sa International Criminal Court at ito nga yung crimes against humanity. Sa ngayon, bukod kay British-Israeli lawyer, attorney Nicholas Kaufman, na tatayong lead counsel ng kanyang ama, ay may kinakausap pa raw siya na ibang abogado para bumuo sa naturang defense o legal team. Para mga foreign national daw ito at may karanasan sa international law at sa International Criminal Court. Sabi pa ng bise, magwi-withdraw raw bilang abogado ng kaniyang ama si dating Executive Secretary Salvador Medialdea oras na maayos na ang defense team. Ayon din kay Vice President Sara ay hindi raw magiging bahagi ng defense team ng dating Pangulo si Attorney Harry Roque. Hindi pa Kung kasi nais pa rin na-establish daw kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. We want him to focus on his asylum and then we want our lawyers to focus on the case. Both us from the Least Counsel and Attorney Medialdea. Kung nais pa rin daw ni Attorney Roque na katawanin o depensahan ang dating Pangulo, ay kailangan daw niyang talakayin ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Hiningin naman namin ang reaksyon o komento dito ni Attorney Roque at ayon sa kanya, no comment muna. Sabi pa ni Vice President, maayos ang lagay ng ama sa hospital ng ICC Detention Facility pa rin nananatili sa ngayon ang kanyang ama para ma-monitor
monitor ng mga doktor. Hindi pa siguro siya all clear, base siguro sa assessments ng doctor. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. It's his style eh, hindi ko alam kung... Marami na po siya nakakausap na ibang detainee. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. Gaya nga na sinabi ni Vice President Sara Duterte, mataas daw ang moral ng dating Pangulo. Katunayan ay nakagawa na raw ng mga kaibigan ang dating Pangulo sa loob ng kulungan. Sabi pa ni Vice President Duterte, pwede raw siyang padalhan ng sulat sa loob ng kulungan gaya ng ginawa ng isang Dutch couple. At ito raw ay sinusuri muna ng mga tauhan ng detention facility. Sabi raw ng dating Pangulo, wag nang papuntahin ang pamilya sa The Hague dahil wala naman daw silang magagawa doon unless gusto nilang sundan siya sa loob. At samantala, ito nga po, yung tungkol naman po kay Executive Secretary Salvador Medialdea, siya po ay nananatiling nasa ospital at ayon sa pahayag ng Philippine Embassy dito sa the Netherlands ay matapos siyang bigyan ng treatment sa emergency room ay inilipat na siya sa regular na room ngayon at nananatiling naka-confine pa rin sa ospital pero may nagbabantay naman sa kanya na kaanak. Samantala sa March 23 nga po gaganapin yung malawakang rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at base sa impormasyong binigay sa atin ay nabigyan na nga ng permit ang protest rally na ito at talagang marami raw ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng Europa ang pupunta dito sa the Netherlands para makiisa sa naturang protest na yan. Ayan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo sa Visayas sa Mindanao kasama ang GMA Regional TV. Nagsuntukan ang dalawang minor de edad sa Molo District sa Iloilo City sa utos na isang barangay kagawad. Cecil, bakit naman daw ginawa yan ng kagawad? Rafi, ang sabi ng kagawad ay matagal na niyang sakit sa ulo ang dalawa na hindi raw matigil-tigil sa pag-aaway. Kaya pinagsuot niya ng boxing gloves ang dalawa na edad 14 at 15. Ilang residente ang nanood at tila nag-cheer pa habang nagkakasakitan ang dalawa. Ikinagalit yan ng mga magulang at guardian ng dalawa. Nagsorry na sa kanila ang kagawad na umaming nagkamali siya. Pinagsabihan na rin siya ng barangay captain. Pinulong naman ng Iloilo City Social Welfare and Development Office ang mga sangkot. Isa sa ilalim sa rehabilitative counseling at ipagko-community service ang dalawang nag-away na minor de edad. May inarestong mag-asawa dito sa Cebu City matapos umano nilang ibenta ang kanilang bagong silang na anak. Ayon sa mga otoridad, nabisto ang ginawa ng mga magulang matapos ikwento ng isa nilang anak sa kalaro na ibinenta ang kanyang bunsong kapatid. Ang kalaro nagsumbong sa kanyang nanay na nag-report sa barangay. Batay sa investigasyon, pang-8 anak ng babaeng sospek ang 2-week-old baby girl na ibinenta nitong March 7. Nangyari daw yan sa isang public hospital, kapalit ang 30,000 pesos na bayad. Nasa gitna ang sanggol at na-turn over sa DSWD. Iniimbestigahan din kung naibenta na noon ng ina ang ikapito niyang anak. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mag-asawa na unang nahuli dahil sa illegal gambling. Maharap din sila sa reklamong human trafficking. Wala silang pahayag. Ang mga naiwang mga anak naman ay pansamantalang nasa pangangalaga ng mga kaanak. Mga mare, mas aabangan ang susunod na mga episode ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa pagpasok ng pinakabagong housemate. Ako
Ako si Bianca De Vera, ang sassy unika iha ng Taguig. Siya ang kapamilya actress na si Bianca De Vera. Nakatrabaho niya na rin sina PBB host Gabby Garcia at kapwa housemate na si Will Ashley sa GMA Network at ABS-CBN collab series na Unbreak My Heart. Sa pagpasok ni Bianca, pantay na ang bilang ng mga kapamilya at kapuso housemates. Bilang bagong twist, may shuffle o palitan ng duo ang mga housemates. Sino-sino kaya ang magiging magkakapares? Yeah, I'm Marjeline. Pogi ka na. Bukod naman kay Mrs. Castro na nag-lesson sa bahay ni Kuya, aabangan na rin ang pagbisita ng iba pang karakter na ginagampanan mismo ng housemate na si Esnier. Mapapanood ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa GMA, Lunes hanggang Biyernes 10 p.m., 6:15 p.m. naman tuwing weekends. Samantala, kinilala po ang husay ng GMA Integrated News at Sales and Marketing Group ng GMA Network sa 12th Araw Values Awards para sa pagtalakay at pagbibigay pansin sa iba't ibang importanteng issue sa lipunan, gaya po ng climate change. Balitang hatid ni Katrina Son. Climate Change Special Series by GMA Network Incorporated. Bronze Award winner ang GMA Integrated News Climate Change Special Series Plug, banta ng nagbabagong klima ng 24 oras sa ginanap na 12th season ng Araw Values Awards sa Live Theater sa Pasay sa kategoryang Concern for and Preservation of the Environment. Ang naturang pagkilala ay tinanggap ng Senior Vice President ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso. Ang network kasi patuloy ang pagbibigay pansin sa mga issues ng lipunan ng ating bansa. Sa palagay natin, isa na dito ang pinaka-importanting issue ay yung climate change. So itong recognition na to, hopefully that would further drive us to elevate our commitment for that drive natin na mabigyan pa ng mas mataas na level na pag-uusap o pagtatalakay sa climate change. Wagi rin ng bronze medal ang Sales and Marketing Group ng GMA sa kategoryang Concern for and Preservation of the Environment at maging sa kategoryang Reverence for Family Unit or Marriage or Responsible Parenthood. Silver Award naman ang natanggap ng Sales and Marketing Group ng GMA sa kategoryang Respect and Care for Life and Dignity and the Rights of All. Ang Araw Values Awards siklab ng araw ay binuo para parangalan ang mga advertisements sa iba't ibang mga plataporma na may mga natatanging mensahe. Napaka-importante ng parangal na to kasi ang mga values ng Filipino, 7 cornerstone values, yan yung nire-represent ng Ad Foundation. Values also inspire people on how they should think, how they should act, how should they behave. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ininspeksyon ng Senate Secretary at House Secretary General ang Senado kung saan gagawin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang Tolentino Room sa Senado ang inilaan para sa House Prosecution Team. Pero hiling ni Secretary General Reginald Velasco, 2/4 sanang ibigay para magkasya ang 11 prosecutors at kanilang staff. Sagot dyan ni Senate Secretary Renato Bantug Jr., maghahanap pa sila. Patuloy ring inihahanda ang plenary hall ng Senado, gayon din ang robes na susuotin ng Senator Judges. Sa July 13, nakataktang simulan ang paglilitis kay VP Duterte na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands. Nagpasalamat naman si House Speaker Martin Romualdez para sa anyay kahandaan at professionalism ng Senado kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Turismo at kalusugan ang isinulong ni Senator Lito Lapid sa Iloilo. Masamang epekto ng pagmimina sa Palawan naman ang tinalakay ni Amira Lidasan, Ronel Arambulo, Franz Castro, Mimi Doringo at Modi Floranda. Dagdag trabaho at abot kayang pabahay ang itinutulak ni Manny Pacquiao sa Cavite. Seguridad sa pagkain ang nais pagtibayin ni Kiko Pangilinan sa Panay Island. Si Ariel Querubin, tinawag na tunay na bayani ang mga guro. May mga meet and greet at motorcade naman sa Pangasinan si Senator Bong Revilla.
Si Senator Francis Tolentino, binigyang halagang papel ng barangay at SK officials. Pagbibigay ng insentibo sa mga empleyado ng gobyerno ang naisisulong ni Benher Abalos. Abot kayang modernisasyon para sa tricycle drivers ang itinutulak ni Bam Aquino. Pagtutok naman sa mga benepisyo ng barangay officials ang ipinangako ni Abby Binay. Paghahatid ng serbisyong medikal sa mga komunidad ang itinutulak ni Senador Bongo. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare, official ng Sparkle Artist ang host, society columnist at influencer na si Tim Yap. Masayang pumirma at mapabilang sa roster of Sparkle Artists si Tim. Napag-usapan na rin daw nila ang mga project niya bilang kapuso, kabilang ang acting. Sa contract signing present, sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. I want to make milestones with GMA, whether it be in hosting, in new shows, in projects that will elevate and uplift the network on its milestone year. Malapit na pong mapanood ang iba pang kompetisyon para sa NCAA Season 100. Simula Abril, mapapanood na sa GTV at Heart of Asia ang Women's Volleyball Tournament at Finals ng Juniors Basketball. Ongoing na ngayon ang games ng Women's Volleyball at Juniors Basketball kasabay ng Men's Volleyball. Kwento po ng ilang Women's Volleyball player na nag-photoshoot kamakailan, dala nila ngayong season ang kanilang mga naging aral noong Season 99. Mag-focus lang kami. Siyempre, this season, buong year kami nagtitraining. So, yung season na to, nag-start na. So, yun lang yung kailangan namin i-focus. Malakas po lahat ng teams. Ka-advance po lahat, nag-i-improve. Tsaka, hindi po natin dapat i-underestimate yung isang team. Dapat pinaghandaan po lahat. Ngayong panahon ng kampanya, uso na naman ang kabi-kabilang campaign jingles. Alam nyo ba kung ano itinuturing na pinakaunang presidential campaign jingle sa Pilipinas? Mambo, mambo, magsaka, mabu, mabu, mabuha, our democracy will die, kuwarating magsaysay. Ang inyong napakinggan ay ang Mambo Magsaysay. Ginamit ito ni dating Pangulong Ramon Magsaysay noong 1953 elections kung kailan nakalaban niya si Elpidio Quirino. Ang kwento sa likod ng Mambo Magsaysay tatalakayin sa podcast ni award-winning journalist Howie Severino. Ang Howie Severino presents Moments in Election History. Makakasama ni Howie ang ilang political science at history expert, pati ang anak ng composer ng naturang jingle na si dating Senador Raul Manglapus. Maki-Throwback Thursday bukas, March 20 sa Howie Severino Presents sa iba't ibang streaming platforms ng GMA Integrated News. Aberya sa MRT, rehabilitasyon ng EDSA at traffic. Pag-usapan natin yan. Nakasalang sa Balitang Hali si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at salamat sa pagpapaunlak po ng panayam. Secretary? Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga po. Opo. Unang-una siguro, bakit niyo po nirelease sa pwesto si MRT General? Magandang umaga po. Opo. Bakit po niyo nirelieve si MRT3 General Manager Oscar Bongon at meron na po ba siyang kapalit ngayon? Unang-una po, ang dahilan po talaga nito, no, yung naging problema sa isang escalator sa sa Taft Station ng MRT3. No? Naayos naman ito, pero ang problema kasi dito, nasira siya ng Sabado ng umaga, nalaman ko lang na nasira, na-report lang sa akin na nasira nung may nag-viral na video ng Monday ng gabi, hating gabi na halos. At nung tumawag ako sa MRT3 management ng Tuesday ng umaga, hindi pa nagagawa. No? At yun po talaga ako medyo hindi naging masaya. No? Kasi itong mga ganitong mga bagay, ang pag-repair ng escalator, elevator, ng iba pang mga facilities dyan, dapat yan agad-agad pong ginagawa. Hindi po yan naghihintay ng 2-3
in this case halos 4 na araw, no? Oo And po. yung rason kasi na naibigay sa akin ay hindi din ako natuwa, no? Kasi ang rason na binigay sa akin ay kailangan pa daw alamin kung ano ang naging dahilan kung bakit nasira. Para sa akin po, hindi po katanggap-tanggap to, no? Dapat po sa ating mga kawani sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga frontline services tulad ng MRT, LRT at iba pang mga service agencies, no? Kailangan pag may naging aberya, may nasira, kailangan po agad-agad pong inaayos 'yan. At ang nagre-repair naman po nito, nagme-maintain ito, mga partners na Hapon na mabibilis kumilos. Ito yung Sumitomo Corporation of Japan. Nung pong nagbigay ako ng order na ayusin na yan ng Martes ng umaga, hapon po, alas 5 ng hapon, ayos na Opo. po siya. Okay. So ang ibig pong sabihin nun, kung ito ay ginawa nung Sabado, tapos na po sana to. Sabado paggabi, tapos na sana. So ito po, no, kailangan na po talaga maintindihan ng mga kasama natin sa gobyerno na hindi natin dapat pinaghihintay ang mga kababayan natin na araw-araw gumagamit itong mga facility na. Malinaw po. Again, may kapalit na po ba sa MRT3? Meron na po tayo yung pinadagang rekomendasyon sa Office of the President. Naghihintay na lang po tayong lumabas ito. Siguro sa mga susunod na araw, lalabas na po yan. Okay. Pero hindi ko lang po masabi kung sino kasi kailangan pong bigyan po natin ng Office of the President. Sila po ang mag-a-announce niyan. Okay. Kaugnay naman po sa extended operations ng MRT3, bakit po na-extend ito by next week na dapat ngayong linggo ipapatupad? Hindi naman po ako nagsabi na ngayong linggo, no, Rafi. Ang sinabi ko lang nung isang araw after nung inspection ko nung Lunes, inutusan ko na ang MRT3 na pag-aralan na at i-implement na ang 1-hour extension sa gabi. So more or less, ang last train natin sa MRT3 ay alas 10 ng gabi. Pinapagawa ko pong alas 11 ng gabi. Para na rin po to sa mga kababayan natin na nagtatrabaho ng late. At yung dagdag na bagon. Pero ang sabi po nila, mukhang kaya naman po, kailangan ng konting oras para i-adjust yung kanilang maintenance schedule. So, pinipressure ko po sila para by next week, ma-implement na ito, i-announce na sa ating mga kababayan. Mahalaga po ito para sa ating mga commuters, pero bakit hindi ito nagawa dati? May issue ba ng dagdag gastos? Una, kailangan kasing pag-aralan yung maintenance, no, para doon sa extension ng oras ng operation. May minimum kasi yan, no, and ako talaga ipilit ko lang ang ating mga operator at yung nagme-maintain sa atin na yung minimum na maintenance time para lang ma-extend natin ng konti yung oras, hindi naman pwedeng makompromiso yun, no? So, gagawa naman nga ng paraan at mukhang kaya naman, no? Okay. Yung dagdag na bagon, no, hindi ko alam bakit to hindi nagawa dati. So, pero para sa akin, kailangan talaga natin to, lalo na ngayon. Meron tayong mangyayaring rehabilitation ng EDS sa nagagawin ng DPWH. Kaya, kailangan dagdagan talaga yung bagon para mas maraming pwedeng makasakay sa MRT3. Nabanggit niyo pa yung rehab ng EDSA. Kailan na po ito sisimulan? At anong difference niya dun sa mga nakaraang rehab ng EDSA kung saan every weekend ay sinasara yung ilang linya para sa rehabilitation? Siguro po hindi po muna ako makakapagsalita dito, Rafi, no? Kasi ang mag-i-implement talaga nito ay DPWH. Sa kasalukuyan po, nag-uusap kami with MMDA at DPWH para maayos ang gagawing rehabilitation para ma-minimize natin ang magiging epekto para sa ating mga sasakyan, mga private motorist natin, saka para na rin sa mga commuter natin, no? Siguro po, hintayin na lang natin, fina-finalize po ang plano niyan. Siguro po by next week makakapag-announce na tayo sa publiko kung anong mangyayari. Kasama po rito syempre yung traffic scheme para sa mga maapektuhan. Mapunta naman po ako sa issue ng busway. Hanggang ngayon po marami pa rin pasaway. Meron na ho ba tayong idea para mapigilan ito? Kausap po natin lagi ang ating SAIC enforcers. Unang-una po, nananawagan po ako sa mga kababayan natin, no? Sana po,
irespetuhin natin ang batas, no? Ang mga rules natin sa trapiko. Kasama na dyan yung pagbabawal ng mga private vehicles sa busway. No? Bawal po talaga yan. No? Klaro po kung sino exempted dyan. Klaro po kung kailan pwedeng may exemption. Kaya po sana po, no? Kung ayaw po natin maaberya, dahil sa obviously ititikitan tayo. Kasi po kung talagang tuloy-tuloy po ang violation, baka mapilitan po tayo na magtaas ng mga fine, no? Na ayaw naman natin gawin, pero kung talagang marami pa ring pasaway, baka mapilitan na tayong itaas lalo ang fines dito. So talagang kooperasyon ng motorista ang inyong hinihingi. Malipat naman po tayo sa isinusulong nyo na privatization sa critical transport projects. Paano nyo po ito nakikita makatutulong para maayos yung ating transportation system? Ang pinaka-importante po sa lahat ng facility ng transportasyon ay yung bilis na maibigay natin sa ating mga kababayan. Mas mabilis, hindi nasisira, mas magiging efficient yung sistema natin. No? Naniwala po tayo, magagawa lang ito through the partnership with the private sector. Pero ang maganda naman dyan, magiging mas eficiente, wala nang masyadong masisirang escalator, elevator, yung mga tren natin, mas magiging mabilis ang takbo. Pero makakaasa naman po at makakasiguro po ang ating mga kababayan na hindi naman ibig sabihin ito, taas ng ganun-ganun na lang ang presyo. No? Andiyan pa rin ang gobyerno para mag-regulate, para magsigurado na hindi naman yan maaabuso kung sino man ang magiging private partner natin. Kasi nandiyan ang gobyerno. Lahat po natin diniscuss ngayon, mga proyekto dito sa Metro Manila. May mga nakahanay din po kayong proyekto para sa iba pang major cities across the country? Opo, kasama po nga doon sa aming flagship list na ginabas, no, yung pinaka-importante at malalaki, yung pong Cebu BRT. So, nagpapasalamat po tayo sa Provincial Government of Cebu and sa City Government of Cebu dahil nagkaroon po kami ng napakagandang pag-uusap na 2 linggo na nakalipas at magkakaroon na po ng mas coordinated at consultative way of implementing this project, no, sa Cebu. Meron din po tayong Davao Public Modernization System. Ito po yung ating Davao Bus System na pinondoan po ng Asian Development Bank. At ito po very modern bus system po na mangyayari sa Davao City. So, iba po, marami po pong iba, pero yan po ang mga pinakamalaki na ating mga proyekto ngayon. Hindi lamang sa Luzon at sa NCR, kundi sa Visayas at sa Mindanao. Okay, abangan po natin lahat ng proyekto yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat po. God bless po. Samantala, itinanggi ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III na overkill ang puwersa ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 1 linggo. Paano nila masabing overkill? Muntik pang hindi madala sa Hague. Muntik pang hindi maisakay sa eroplano. Paano maging overkill yun? Muntik-muntikan. We just have enough resources to accomplish the mission. Sa panayam ng GMA Integrated News, 2 araw matapos arestuhin ang dating Pangulo, sinabi ni Torre na ilang araw din silang naghanda bago dumating si Duterte galing Hong Kong. Kabilang sa mga naging plano ang pagdiretso sa kanya sa Villamore Air Base para mas madaling mailipad sa the Netherlands. Una nang iginiit ni Torre at ng Malacanang na legal ang pag-aresto sa dating Pangulo sa bisa ng arrest warrant ng ICC na idinaan sa Interpol. Sa huli sabi ni Torre, ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. The whole PNP planned for this. Ang Directorate for Operations had made a very, very well-crafted plan and a very, very meticulous plan. May mga bagay na beyond me. Like, for example, yung aeroplano, nirequest ko sa mga nakataas sa akin yon. It really pains me. I really don't like ang trabahong maghahati-hati, magwawatak-watak sa ating bansa.
lalong-lalo na sa organization ko sa Philippine National Police. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.